Now let's get a reaction from Sinag President Rosendo So joining us this morning. Thank you for joining us today. Magandang umaga po. Morning po, magandang umaga. Okay, ano po ba ang reaksyon natin dito sa revelations po na overpriced na farm-to-market roads? 348,000 plus over sa supposedly dapat ay 10 to 15,000 lamang per square meter. Yeah, nakakabahala, no? And of course, nakikita natin kasi yung FMR talagang kulang na kulang dito sa mga area na kailangan. So dapat may evaluate, no? I think ang DA dapat mag-recheck dun sa mga area na binigay sa DPWH para at least ma-verify talaga lahat yung mga area, and ito is sayang, no? Sana mas malawak na lugar ang nabigyan ng farm to market road. Medyo kasi madami itong supposedly reported ghost farm to market roads, no? Pero sir, may mga pumasok ba na report sa inyo before na pero mahirap patunayan about these farm-to-market roads na ghost projects na may mga nagsumbong na po sa iyo dati? Yung may nakita kami sa ano is yung regular ng DPWH, no? Pero yung sa farm-to-market road dito sa Region 1, 2, 3, maliit kasi binigyan eh. So ang majority kung makita natin yung mga hindi prioritized area ang binigyan, no? Kagaya yung sinabi ng ni Secretary Vince Dizon, parang Bisaya Mindanao dapat yung kasabi rin ni Sherwin Gatchalian, dapat dito sa rice gunnery ang puntahan ng farm to market road. So yun ang dapat siguro ayusin para at least ma-prioritize yung mga area. So kumbaga sir, sinasabi niyo po yung mga nabigyan po nitong mga proyektong ito, ang mga hindi pa actually as of the moment ay nangangailangan talaga, inuna yung mga places na hindi pa kailangan. Yes, kasi marami rin nag-request sa Sinag na kung pwede tulungan sila kay Secretary last year. Nabanggit ni Secretary sa amin, wala talagang mabibigyan dito sa northern part kasi nabawasan sila, and may naka-allocate na kung saan pumunta. So mas maganda siguro ang ating Secretary ng Agriculture ang dapat magtingin kung saan kailangan para at least i-prioritize yung mga area na talagang needed dun sa farm to market. Alright, so I understand the Department of Agriculture started this investigation, no, dito sa mga farm to market roads natin. Right after may mangyari nga dito sa DPWH yung mga flood control projects na supposedly or allegedly ghost, ano. Do you think po ba na okay na ang DA na lang ang mag-handle muna ng pag-construct ng mga farm to market roads for the meantime? Do you think they can handle it? Yeah, sa tingin natin pwede naman, no? Kasi yung nagtitingin ng lugar is Department of Agriculture, and coordinated dapat sa atin mga local government, at pwede naman ang DA na mag-implement kung mas maganda pa, no? Kasi ito is kung in-implement ng DPWH, hindi na nila sinasabi ulit sa DA kung tapos na yung project or anong nangyayari. So mas maganda siguro ang mag-handle na lang is ang Department of Agriculture.
So, sir, also they're looking at dito no, sa Bicol, yung mga farm to market roads doon na supposedly yung nalilink na firm doon ay mula kay former Congressman Zaldico. At marami-rami po sila nakikita na anomalya dito na farm to market roads doon sa Bicol. For context lang po para sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, ano po ba yung, bakit po marami doon ngayon na, kailangan po ba talaga na marami doon sa Bicol na magkaroon ng farm to market roads? Nung nung last February, March, nag-uusap nga kami ni Secretary. Nagulat nga siya kasi yung mga budget para sa DA na-divert sa ibang area. No? Mm-mm. So, nung nag-usap sila ng atin na Pangulo, nagko-complain na rin siya at that time na yung supposed to be na pumunta dun sa mga area na kailangan nawala, no, na divert. So kaya talagang buti na lang na ng ating Pangulo na kailangan maimbestiga ito para at least mahinto itong mga ginagawa ng mga ibang official dito sa ating bansa. Which areas po ba do you think mas kailangan din po ng mga farm to market roads? Region 1, 2, 3, no? Ito yung rice gunnery natin, right. And kailangan i-prioritize ito kasi yung pag-ani ng atin mga magsasaka medyo malayo dun sa lugar. So dapat siguro ito ang i-prioritize. Alright, and also siguro din po for context sa ating mga kapatid ngayon, ano po bang impact nito sa ating mga farmers, sa ating mga fishermen kapag po pumapalpak yung mga plano na farm to market roads? Yeah, of course, yung idadala yung mga produkto sa atin na consumer mas mahal, no? Right. Kasi kung ito is hindi nagawa yung mga farm to market road, so yung cost of transport talagang mahihirapan kasi yung mga field, for example, nasa 1 kilometer away, kung walang daan yan, talagang dadalhin pa sa mga kalsada. So malaking cost na occur kung ganun ang nangyayari. Kasi sir, I'd like to ask you about yung actual yung roads, no? Yung sinasabi kasi ngayon sa reports, these are ghost projects pa lang ang na-identify. But just like yung mga flood control, I'm sure meron daw, madami nagsasabi ang fear nila, baka yung mga ibang roads na ginawa ay substandard naman. How do you identify po pag substandard ang isang farm to market road? Is there a way to point it out pag visual ocular lang? Yeah, oo, yung kapal kasi yung kapal is dapat 11 to 12 inches, no? May gumagawa nasa 4 inches lang. So mabilis mag-crack 'yon. So yung widen ng kalsada dapat specify din, tapos yung slope protection ng kalsada sa side. Kasi ito is rice field, so dapat compacted din yung gagawin doon sa kalsada, no? Kasi kung new road yan, that's right. Iko-compact talaga yung kalsada bago maglagay ng semento. Kung hindi, bibigay pa rin yung semento. Sir Rosendo, I understand may specific cement daw dapat ang ginagamit for projects like this. Hindi iba daw po yung ginagamit sa cities. Ito naman mostly type 1, no? Yung high grade na ginagamit na mas mahal ito ng konti compare dun sa regular, pero at least ito is makikita natin na mas maganda ito at mas matibay. And moving forward po, will there be any coordination with Department of Agriculture sa grupo nyo, at least kung or in the future to identify possible anomalous farm-to-market road projects? Yeah, well coordinated naman kami ni Secretary ngayon. And titingnan natin yung listing para at least ma-check talaga yung mga area na gagawin ng farm-to-market road.
Well, according po pala kay Agriculture Secretary, ang government ay merong backlog na 60,000 kilometers na farm-to-market road projects. Yeah, oo. At kailangan itong matapos sana para at least mas mabilis yung transport ng ating mga food sa ating mga consumer. Right. Lastly na lang po, sir, according po kasi kay House Speaker Bogie D, magbibigay daw po sila ng aid, that would amount 7,000 for the farmers natin. Your reaction on that? This is going to be under the proposed budget. Yeah. Ito is yung last year is galing sa RCEP yan, no? Right. Yung collection ng rice tarification law. Dati kasi 5,000 ito, pero lumaki yan dahil yung collected na dapat mabibigay sa ating mga magsasaka, lumaki yung collection. So, kaya pinaglalaban namin na ibalik yung tariff from 15 to 35. Kasi yung pera na yan is galing dun sa collection ng tariff na imported rice na mabibigay sa magsasaka. So, yun pa rin ang call natin. Nung nag-usap kami ni Presidente 2 weeks ago sa La Union, nabanggit naman niya na dapat itaas na yung taripa. Ayun. Okay. Alright, it's good that naririnig natin na nakakausap niya yung Pangulo kasi of course, dati siya ang Agriculture Secretary din. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. That was Sinag President Rosendo So.